Pagdating sa harap, nag-iba na yung kanyang identity. Why? Because we have, hindi ko alam po anong technical term, pero kumbaga yung pinaka-assembly niya dito sa harap, naging buo na. And I like the addition of an outlet, a power outlet. Integrated na rin mga brad yung kanyang cover or yung control ng seat. Nandito na rin yan. Yan. Pag binigay mo yung 50th anniversary edition, you will get Inside Moto for free. May bago dito sa Honda. Alam niyo na yun, hindi ko na itatago pa. Ito na nga pala ang bagong version ng Honda Beat FI version 3 na. Looks sa unang tingin, ang Beat version 3 mga brother, sa harap, pagdating sa harap, nag-iba na yung kanyang identity. Why? Because we have, hindi ko alam kung anong technical term, pero kumbaga yung pinaka-assembly niya dito sa harap, naging buo na. So it's like one whole U, but it's really divided into your signal lights na bulb type pa, and then you have your headlight, tapos patusok na tong ganito. Dati kasi ito mas smooth dito, pero makanto dito. Yung dati kasing Beat more on makanto, lalo na pagdating sa harap. I like the looks pagdating din dito, yung shape nung kanyang sa fender, may mga accent na matalim na edges. So adds sportiness dun sa kanyang identity itong Beat na to. But if you're going to look at it from the side, it's still very similar as the previous Beat version. Yung sleek version, hindi siya malaki tingnan. May mga, etong Playful edition, so may mga decal siya. Very colorful, as with the variant itself, Playful decal. So nakakadagdag hip element and hip accent dito sa motor na to. So we have the seats pretty much flat, okay naman, komportable naman upuan na itong seat natin. And then pagdating dito, we still have those edges, mga sporty edges. Yan yung mga linya dyan. Tapos pagdating naman dito, iba't ibang mga texture naman nung sa kanyang floorboard. And then ito lang siguro still the same, kumbaga just the simple food peg pagdating dun sa angkasan. Mas maganda siguro to yung mas modern na, yung parang mga nasa PCX. Yung pag tinupi mong ganun hindi siya halata na angkasan pala siya. Kasi ito pa, hindi pa siya nagbe-blend well dun sa style ng motor. Ang ganda na nung shape ng motor And then, ito, yung ating grab bar, na rin siya, textured na rin siya mga brad. So hindi na siya yung parang plain na baka lang or painted black. Yan, textured na rin siya dito. And then over here naman sa likod, we have an integrated tail light. So nandiyan na yung signal, nandito na yung brake light, nandito na yung tail light niya. So very neat. Ito, pwede mo sigurong putulan, pero mas maangas nga naman yung mahabang ganito. At least meron kang fender dito sa likod, no? Lalo na pag nag-ride ka sa mga putek. So overall, this version of the Beat still retained its sporty looks, pero yung sleek, practical design na napamahal na rin naman sa mga Pilipino. Alright, sa bagong version ng Honda Beat version 3 mga brother, bago na, version 3 pa, is we have multiple selections. Unahin na natin si premium version. So alam mo na kagad na si Honda Beat version 3 ay premium version kapag ang kanyang body is walang decals. So it comes in black, and then meron din tayong white. Ayun, ginagamit niya na sir. Yan. So apart from the decals ng Beat dito at saka Honda branding, meron nga tayong embossed decals ng Beat dito. Ito nagpaganda na ito, lakas ng dating yan. And then yung color ng ating mags is also some type of golden, no? Parang ginto yung kulay. Yun yung premium version. And then we also have the Playful version. Ito naman yung nakaugalian na natin, nabubulol pa ako, na Beat
which is yung makulay, sporty, lively, very hip. So yan, marami na siyang mga decals and designs from the front, papunta doon sa gilid. Tapos yung mugs niya, black. Black naman siya. Tapos merong special edition to. Papakita ko sa inyo, tara. Tapos ito yung pinaka-special na version ng version 3. Kasi pag binigay mo yung 50th anniversary edition, you will get inside mo to for free. Yes, sir! But seriously, itong, diyan ka lang bro, model kita dyan. So, itong Honda Beat 50th anniversary version, obviously houses yung, actually Pilipinas color to eh. May identification lang siya na 50th anniversary. Siya yung pinaka-emblem dito. Yan. So, wala nang ibang kulay ito. Ito lang talagang kulay ng 50th anniversary. Pero kung gusto mo makuha, si Ian, bahala na lang kayo mag-usap. I-PM nyo na lang siya. Angkas, tara! Ayun na! Ihatid kita kahit saan. Thank you, bro. Honda Beat houses one of the most efficient engine pagdating sa scooters, especially in its category. So, meron nga bang nag-iba sa makina ng version na to? Pagdating sa engine, mga brother, very smooth yung kanyang acceleration. Yung punch niya is, it's not something na aasahan mo na talagang pag binirit mo, magre-respond ka agad. And, well, it's a 110cc scooter, pero ang gusto ko sa kanya is yung smooth ng riding niya. So, ibig sabihin, even if your acceleration, medyo mas nag-speed up ka, ramdam mo pa rin yung stability ng makina. Yung swabe lang siya na hindi siya nahihirapan kahit na may kabigatan ako. I'm pretty sure kahit may angkas ako, kayang-kaya pa rin. So, very smooth. And even if I am going from start, tapos pagdating dun sa medyo speed up na, kanina may limited kasi na part dito na medyo tinry ko siya. I'm not sure if umabot ng 60, but pwede na rin in just a few seconds from stop until almost 60 kilometers per hour, kayang-kaya pa rin ang motor na to. And very practical. This still gives you, according to Honda, dahil hindi ko pa naman na-ride ng malayo itong version na to, this still gives you sobrang tipid pagdating sa gas. So very fuel efficient. So sabi ko nga, pagdating sa mga pang-service and everyday errands, this is something that you can go for. Budget-wise, practicality, looks, and fuel consumption. Galing. Siyempre, punta tayo sa brakes, mga brother. Nothing fancy. It is what it is. Sa harap, meron tayong disc brake. Nasubukan yan. Nakita nyo naman, tinest natin yan kanina. Yung stretch, tapos biglang stop. So, very capable yung braking system na to. Sa puntong yon, dahil limited lang yung time natin na mag-test, sinasabay ko na. So I think that's the best way for you to be able to maximize the brakes. Kasi pagdating naman sa likod, meron tayo drum brake. Ayan. So alam naman natin, pag drum brake, yung mga emergency and sudden stops, lalo na if you're speeding up, hindi yan basta kakagat. So I would recommend na talagang sabay yung dalawang yon. Pero pag samay mo, very dependable tsaka capable yung brake na to. Bonus na lang, nagustuhan ko dito kay Honda Beat is, meron rin siyang handbrake. Very serviceable ito pagdating dun sa mga alanganing parking, medyo pababa, hindi pantay, at least naka-secure yan kasi pag naka-engage yan, naka-brake to, hindi mo na ma-under yan. And for you to be able to release it, pindot lang yan. Yan, and you are ready to go. When it comes to the suspension ng motor na ito, mga brother, it's not something na sobrang ganda ng play na sobrang lambot, hindi rin naman siya matigas. Siguro ang lagi kong pumapasok sa isip ko at nababanggit when describing this scooter is practical. So, pagdating sa likod, meron tayong monoshock or single shock lang. Dito yan sa likod. For my height, okay lang naman yung bounce niya. But then again, very limited yung ating experience when it comes to real-life riding dito sa may safety driving center. Only because pagdating kasi sa suspension, alam niyo naman ginagawa ko, talaga dinadaan natin sa lubak eh. So, gusto ko sana matesto sa outside world. And pagdating naman dito sa ating front, we have telescopic fork. So, ang napansin ko lang, when cornering, kahit yung medyo may speed or medyo mabagal-bagal ng konti, stable yung binibigay na play ng ating suspension. But, when it comes to yung mga lubak-lubak, it's something na kailangan pa natin matest para mas mabigyan ko kayo ng feedback. So, maybe one of these days, mapupunta sa atin ng isa sa mga unit na to at talagang dadagin natin kung saan para mas swabe yung information na mas share ko sa inyo. So when it comes to the stock tires, ito mga brother ay Federal branded. Ang sukat ng harap ay 80/90/14. Tapos lalo na pagdating dito sa premium, ang ganda ng kulay ng mugs, no? Yung parang golden bronze in the tank. Tapos punta naman tayo sa likod.
What we have at the rear is still the Federal tires. Ito naman ay may sukat. Mas malapad lang ng konti sa harap, which is 90 by 14. So in the few corners na ginamit natin to dito sa driving center, okay naman. I mean, it's stable. It's providing you the good traction. Ang hindi ko na lang siguro na experience pa dito or natetest is really gaano nga ba kakapit to etong gulong ng version 3 pagdating naman sa mga basang kalsada, mas mga mabuhangin, pababa, pataas. So that's something I am curious about. And syempre sa bawat bagong motor mga brother, excited tayo na mag-aman ano nga ba mga features ang meron dito sa Beat version 3. Ang bilis ko magsalita. Anyway, simulan muna natin sa digital panel mga brother. And makita natin, it's still a combination of analog. Tapos yung pinaka makikita lang natin doon sa simpleng digital part niya is really the odometer at saka yung fuel gauge. And then we have eco indicator natin, just goes to show kung kumbaga na maximize mo yung gas consumption natin at saka yung mga iba pang indicator. So pretty much the same as the previous version ng Beat. Tapos ito wala na ring mga automatic or idling start and stop. And then pretty much basic buttons here. Ngayon, pagdating dito, yung dating Beat kasi mga brad, ito may pocket na talaga yan. Yan. So ito, you can maybe fit a phone. Subukan natin. Yan, patagigid siguro, no? Wag lang sigurong matatagbog masyado, pero kasya. And I like the addition of the... This is not a pocket but this is really an outlet, a power outlet. Kasi wala ka na ma-fit na gamit dyan. Yan. So hindi pa siya USB ready, so that can be serviceable universally kasi adapter lang kailangan mo. Gagana naman na yan. So pwedeng nandyan yan. Tapos yung gadget mo nagcha-charge naman dito sa kabila. Integrated na rin mga brad yung kanyang cover or yung control ng seat. Nandito na rin yan. Yan. So for going to look at the compartment, just enough for a 110cc scooter. So you can put in some jackets, documents, at mga iba pa. Ayan, pwede ka pa rin mag-ipit ng mga toolbox dito, documents. Ayan, so nasa iyo na lang yan, pero magagamit mo yan. Tapos for the gas tank naman natin, this houses about 4.2 liters worth of fuel. Uy, big time, full tank. 4.2 liters. So given the fuel consumption ng Beat natin ngayon, magayi-gayi na rin yung mararating mo dito. So let's say, ano pa ba? So we still have the gulay board. Ito, although ang napansin ko sa kanya, when dito lang sa test ride center na to, may part na ano, ito. Hindi ko alam kung sa wax lang ba ng motor. Dahil ito, rigid siya. So may kapit. Pero may part kanina na gusto kong pumosisyon ng maayos. Ay no, itong part na to, dumudulas ako dito. So siguro may in-apply lang na wax na hindi naman dapat i-apply. Kasi dapat makapit yan. Etong nasa edge makapit eh. Ito lang ay medyo mas madulas. Ito, yung mga mas malaking ano. But nonetheless, ano lang naman, very minimal issue. At isa pa, sa mga hindi fan ng completely electronic start, ito meron tayong kickstart dito mga brad. So, itong Beat na to, meron pa rin siyang kickstart. Ayan, try natin. Oop, naka-sides. Hindi siya mag-start dahil meron siyang side stand kill switch. So, ngayon, start lang natin. So, at least, if your battery runs out, meron pa rin siyang kickstart, manual kickstart. So, very nice. No? Yung features na to, it's not something that will fancy you, it's not something that will surprise you, but very serviceable. Tapos meron ka pang utility hook dito. So praktikalan ng gamit. Tapos coupled with tipid sa gas, this can be your perfect everyday service, especially if you're looking for a motorcycle who's into running errands and really just wants to get from point A to point B to point C. Pwede itong motor na to. This can be one of your options. Alright, riding position natin mga brother. You may use me as a reference. I am 5'10" in height. Pag sinakyan ko to, bend na bend naman talaga ang aking mga paa o ang aking mga binti. Ayun o. So mababa lang to. Perfect to for beginner riders. Medyo shorter in height para mas masuporta kami motor. At isa pa, magaan lang to. Ayun o. Naiangat ko nga eh. So very light, very nimble, magaan lang tong motor na to. And then, for this one, sa aking footboard ay sakto lang ang aking paa. Don't have enough or don't have much space for me to move around. So maybe kung mag-long ride ka, it's something that you should be considering. Pero
Sa lapad kong to, yung upuan niya tama lang din naman. Pati sa angkasan, meron ding slot dito for your OBR sa mga angkas mo. And yung overall ergonomics ito mga brother, handlebar, wide enough. Mas malapit sa akin yung manibela. At hindi stressed out yung likod ko dahil straight lang yung aking likod dito. So, komportable, very useful yung kanyang riding position. And then, when I turn the handle, ayan, para sa height ko, again, I am 5'10" in height. Kung sasagarin mo talaga yung handle, medyo tatama lang siya. So, you have to make an effort na iiwas mo yung tuhod mo if you are about my height or mas pataas pa. Pero hindi ka naman laging gigiko ng ganyang todo, di ba? Usually, konting ano lang. Yung mga normal na giko, wala namang problema. And that is our motorcycle feature for today mga brother. Ang pinakabagong Honda Beat dito sa Pilipinas, ang ating version 3. Ito yun. Ayun din yun. Ayun din yun. Ayun din yun. Ayun pa. Ayun pa. Ito pa. Ito pa. So, very serviceable to. Ha, pumipiyok.